Ngayon is June pa rin, continuation po ng Father's Day. Shoutout naman dyan sa mga father, sa mga papa, sa tatay, sa ating mga itay. Amen. Father's love for his children. So, ano nga ba yung tinatawag nilang pagmamahal ng ama sa kanyang mga anak? One of the most beautiful truth in all of Scripture is this: God is not only our Creator, He is our Abba Father. Pwede natin siyang tawaging Abba Father. And more than that, He loves us deeply as His children. The love of God the Father is not like any human love. Kung sino yung naalam natin na yung tatay is yung mahal na mahal niya ang kanyang anak, siya ang pinakamabait, lahat na ng magandang traits ay nasa tatay, masigit pa yung ating amang Abba Father na tinatawag, na masigit pa yung pagmamahal niya sa kanyang mga anak. It is perfect, eternal, sacrificial, and unchanging. Ngayon, tignan natin kung ano yung ibig sabihin ng pagmamahal ng ama sa kanyang anak. The nature of the Father's love. Makikita natin dyan, doon sa picture in left side, God's love isn't distant or general. It is directed at you. Ano pong ibig sabihin nun? It means that God doesn't just love people in general. Although alam natin na ang Diyos, mahal niya lahat ng tao. But He loves you personally. Alam mo yan. Alam ng Diyos ang iyong pangalan, ang iyong kwento, ang iyong mga pinagdadaanan, ang laman ng iyong isip at laman ng iyong puso. Sa kabila ng lahat ng mga kung ano ka, pinili ka pa rin ng Diyos para mahalin. Amen. Amen. Sabi niya sa Isaiah 43:1, "Do not fear, for I have redeemed you. I have called you by name, you are mine." So, yan yung inihintulad ng picture, the God the Father and tayo yung bata. God knows you personally even before you were born. Amen. Amen. Next is, the Father's personal love is personal. Makikita natin dyan, bakit personal? Makikita natin dyan sa picture, lahat sa dami-dami ng tao, nakafocus si Lord sa isang tao. And ikaw yon, ako yon, nakafocus si Lord sa'yo. Amen. He doesn't just love humanity. He loves you individually as His son or daughter and sees your heart. Hindi ka lang basta mukha sa gitna ng karamihan. Kapag nananalangin ka, nakikinig si Lord sa iyo ng personal. Kapag nasasaktan ka, nararamdaman at napapansin ni Lord yun. When you rejoice, the Lord also rejoices. Like a father, the Lord is very proud kung ano yung na-achieve mo. Kung proud ka sa sarili mo, very proud din si Lord sa iyo. Amen. When you pray to Him, He listens not a distant God, but as a loving Father who knows your heart. God sees you completely. Nakikita ka niya ng buong-buo. Your heart, your hopes, your hurts, kung ano man yun, and He responds in love. Sabi nga niya sa Psalms 39:1-4, "When you have searched me, Lord, and you know me. You know when I sit and when I rise, you perceive my thoughts from afar. Before a word is on my tongue, you, Lord, know it completely." God knows your inner thoughts. Alam niya kung ano yung iniisip mo. Alam niya kung ano yung nasa puso mo. Alam niya kung ano yung ginagawa mo. Your daily life. Nothing is hidden in the sight of God. Amen. Amen. Second is, the Father's love is unconditional. Ano bang ibig sabihin nun? Unconditional. God didn't wait for us to be perfect before loving us. This means that God's love is not based on your performance. It's not based on kung gaano ka gagaling, anong mga achievement mo, kung gaano ka kabuti o kabait. It's not on your goodness or your spiritual maturity mo. But si Lord, tinitignan niya yung pagmamahal niya sa'yo. He didn't wait for us to fix ourselves, clean up our sins, or become worthy. He loved us while we were still broken, sinful, and far from Him. Pag makita natin dyan, ang senaryo po dyan is yung bata
nadapa sa putikan. So tayo rin, mayroong time sa ating buhay na palagi tayong nadatapa, na palagi tayong nadudumihan, pero hindi inantay ng Diyos na tayo ay maglinis muna ng katawan. Tulad ng batang yan. Pero ang ginawa na Diyos, tumakbo siya, pumunta siya doon sa bata, kinuha niya, at siya mismo ang naglinis doon sa bata. Isipin mo kung gaano yung ginawa ni Lord. Siya muna ang pumunta sa'yo para linisin ka. Hindi na niya inantay na maglinis ka muna. Siya mismo ang naglinis sa atin. Amen. Romans 5:8. But God demonstrated His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Amen. Amen. Ganon din ang ginawa ng Diyos para sa iyo. Lumapit siya sa iyo kahit nasa gitna ka ng gulo at dumi ng buhay. Amen po ba? Amen. Like the father in the parable of the prodigal son, God the Father also ran towards us through Jesus and with arms open before we even speak. So, alam na natin yung istorya, yung kwento ng prodigal son. Punta muna tayo dun sa cultural background. Noong unang panahon kasi, in an ancient Jewish society, older or wealthy men or family patriarchs never run. Hindi daw sila tumatakbo. Bakit? Running would mean lifting their robe, which exposed their legs, considered shameful. Acting in a way considered beneath their honor and risking ridicule or public shame. Noong unang panahon kasi sa kultura nila noon, karaniwan o nararapat para sa isang hindi nararapat o hindi karaniwan sa isang matandang lalaki o lalo na sa isang ama ng tahanan na tumakbo. Bakit? Kasi alam nyo yung damit nila noon, di ba? Yung parang mahaba siya, mahaba. So, para sa kanila, nakakahiya ito at hindi akma sa isang taong may dangal. Kailangan niyang itaas muna yung mahaba niyang damit at maluwag ng kasuotan na naglalantad sa kanyang binti. Makikita yung binti niya. At itinuturing yung noong unang panahon na kahiya-hiya daw. So, ang ganitong uri ng kilos ay hindi karaniwang ginagawa ng isang kagalang-galang na ama o lalaki, lalo na kung ito ay isang ama ng tahanan o yung tao na may mataas na katungkulan. Bakit? Ito ay nagsisimbolo daw ng nagpapababa ng moral ng tao. Yun yung kultura nila noong nakaraang panahon. Siya ay maaring pagtawanan o husgahan ng mga tao dahil sa ginawa niyang tila walang dignidad. In the book of Luke 15:20, makikita natin doon yung kwento. Ang pagtagbo ng ama ay hindi lang basta kwento ng pagkikita. Hindi lang tumakbo yung tatay para makita lang yung anak. Pero tumakbo ang ama. Bakit? Dahil sa sobrang pagmamahal niya dito sa kanyang anak. At gustong-gusto niya itong mayakap at magbalik muli sa kanya. So, isa itong makapangyarihan ng larawan ng pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Isang pag-ibig na hindi iniisip ang kahihiyan, hindi iniisip ang reputasyon o katayuan ng buhay. Bakit? Dahil isinugo niya yung anak niya si Jesucristo para sa atin. Ganon din ang Diyos sa atin. Kahit makasalanan tayo at madumi ang ating nakaraan, hindi niya tayo tinalikuran. Sa halip, siya pa ang unang lumapit sa atin, tumakbo siya patungo sa atin para tayo yakapin at tanggapin muli bilang kanyang anak. Amen po ba? Amen. Before you even explain yourself, next, God is already running toward you. Before you say a word, His arms are ready to embrace you. That's kind of Father He is, full of mercy, full of grace, and full of love. We can't earn it, we don't deserve it, but we can receive it. Sabi niya sa Ephesians chapter 2, verse 45, because of His great love for us, it is by grace you have been saved. Hindi kung ano tayo, kung mabuti tayo, pero sa grasya ng Panginoon. Nothing you've done can make God stop loving you. Kahit ano daw ang mga nakaraan mo, ano daw mga ginawa mo, walang makakapigil na ibigin ka ng Diyos, na mahalin ka ng Diyos. Amen. Amen. Third is the nature of Father's love. The Father's love is corrective. A good father does not allow his children to destroy themselves. So, God does not discipline us to condemn us,
para ipahiya tayo, para i-condemn tayo, but to transform us, para baguhin tayo into greater glory. Itinutuwid tayo ng Diyos, hindi dahil galit siya, kundi dahil mahal niya tayo bilang isang mapagmalasakit na Ama. Ayaw niyang mapahamak tayo sa kasalanan, sa mga maling desisyon o sa pagiging hindi natin alam kung ano yung katotohanan. Amen po ba? Sabi niya sa Hebrews 12:6, because the Lord disciplines the one He loves and He chastens everyone He accepts as His son. So sa larawan, makikita natin yung bata naglalaro sa escalator. So bilang ama, susuwayin niya yung anak niya, sasabihin niya na, kukunin niya yung bata, sasabihin niya na, anak, hindi tama yung ginagawa mo, mapapahamak ka dyan. So ganun ang ating Ama. Kung alam niya na hindi na tama yung ginagawa natin, yung mga decision natin, yung tinatahak nating daan, sasabihan tayo ng Lord through reading the Bible, through other person, through your prayer, or through your dreams, panaginip, or through others' experience. So pag sinabihan tayo ng Lord, makinig tayo. Bakit? Dahil alam ni Lord kung saan ang patutunguhan natin na hindi makakabuti sa atin yun. Amen. Amen. A loving father doesn't stay silent. He takes action to protect his child from harm. Kung alam na niya na mapapasama ka na, kikilos na si Lord. Hindi niya hayaan na mapasubo ka. Amen. Amen. God is good. Correction is not rejection. It is a proof of relationship. So, nung nakita natin kanina na yung ama is sinuway niya yung anak niya na nasa escalator na mampapadayos sa saman, it is because anak niya yun. Ngayon, kung halimbawa ikaw nasa isang mall ka, makikita mo yung ibang bata na na ganun din. Kung may nakita ka na gumagawa ng mapapahamak yung bata, di ba hindi mo siya sasabihin na, halika dito, kasi magagalit yung ama niya. Ngayon, kung mahal ka ni Lord, ginawa niya yun dahil ikaw mismo is anak niya. Hindi niya susuwayin yung isang bata because hindi niya yun anak, magagalit yun, kaya magagalit yung ama niya. Kaya pag sinusuway ka ni Lord, ibig sabihin, you are truly His children. Kung dinidisiplina ka ng Diyos, ibig sabihin, anak ka niya. You belong to the Father. Pero kung hindi ka niya itinutuwid kailanman, ikwan mo sa puso mo, anak pa ba ako ni Lord? Pero although anak tayo, pero as you accepted Christ as your Savior, and you have the right to become His children, pero review din natin yung sarili natin. Baka sa katigasan na ng ating ulo, palagi na lang tayong sinusuway ni Lord, pero diretso pa rin tayong gumagawa. Then, sabi ni Lord, i-correct niya tayo in a painful way. Amen. At yun ang mahirap. Bakit? Dahil the Lord will expose our sin, the Lord will expose us sa kahihiyang sitwasyon. At huwag na sana tayong umabot sa ganun. Amen po ba? Amen. Sa Proverbs 3:11-12, to my son, do not despise the Lord's discipline and do not resent His rebuke, because the Lord's discipline, those who loves as a father, the son He delights in. Kung you are truly the children of God, at ikaw ng anak niya, at ikaw ay anak niya, didisiplinahin ka ni Lord. Amen po ba? His discipline is not to push you away, but to draw us closer to as His true children, para mapalapit sa Kanya. Amen. Amen. Next is, God's love shapes our character, not just our comfort. Makikita natin dyan sa mga picture, yung coach, the Lord is our coach. So tayo yung tumatakbo ngayon dyan, yung runner. Maraming in our daily life, the Lord is training us. So may mga discipline na ginagawa si Lord, may mga timer, tapos kung minsan umaakyat ka sa hill. Bakit? Dahil gusto ni Lord na habang every day of your life, kung ano man yung pagdaanan mo, makakaya mo lahat ng trouble na pagdadaanan mo. Kaya mo i-endure lahat. Dahil gusto ni Lord na at the end, ikaw ang magiging winner. Amen. Amen. Dahil sa disiplina ni Lord, natututo tayong sumunod, maging mapagpakumbaba, at mamuhay ng ayon sa kalooban niya. Gusto ni Lord na palagi tayong maging handa at matatag para mapagtagumpayan natin lahat ng anumang pagsubok na darating sa atin at kakarapin ng bawat isa. Amen. In Hebrews 12:10-11, He disciplines us for our good,
that we may share His holiness. No discipline seems pleasant at the time, but painful later on. However, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. So habang tinitrain ka ni Lord, sa sinasabi mo siguro, di ba yung mga, sa umpisa yung mga tinitrain, mga athlete, nahihirapan sila, mahirap, complain na sila ng complain. Pero hindi alam, yung coach alam niya kung ano yung dadaanan ng athlete. Kaya tinitrain na niya para pagdating ng yung talagang, anong tawag doon, yung actual na makikipag-compete na yung athlete, sisiw na lang sa kanya yun. Bakit? Dahil na-trained na siya, hindi na niya, yung character niya is hindi na complain, kundi focus na lang siya, nakapokus, at tapos sumusunod siya kung ano yung natutunan niya doon sa coach na tinuro sa kanya, na magpapatatag sa kanya. Amen. In God's discipline may feel hard at the moment, but it is shaping us for something greater, holiness, strength, and victory. At nakita natin dyan, yung athlete na sumunod sa coach, na hindi nag-complained, pero naging masunurin siya ang nanalo. At the end, sa kanya ang huling halakhak. Amen. Amen. Fourth is, the nature of Father's love is protective and faithful. Like a father watches over his child, God watches over us. Tulad ng isang tatay na laging nakamasid sa anak niya para siguraduhing ligtas at nasa mabuting kalagayan, ganun din ang ating Diyos sa atin. Hindi niya tayo pinapabayaan o iniiwan, lagi siyang gising, lagi siyang nagbabantay, at lagi siyang nagmamahal sa atin. Amen. Makikita natin dyan sa picture, yung mga sisiw, makikita natin na kahit na umuulan, andun pa rin yung nanay na yung wings niya is naka-spread para lang protektahan sila. So ganun din tayo, tuwing dumadaan tayo sa mga storm, sa ulan, sa bagyo, andun yung wings ni Lord, andun yung protection ni Lord na sinasabi niya na hindi ka mababasa. Dahil yung wings ko ay siyang nagpro-protect sa'yo. Amen. At dyan din, makikita natin dyan sa isang portrait na yung isang tao is binabato siya ng mga problema, binabato siya ng mga kung ano-anong mga hindi magagandang mga bagay, pero si Lord nakaharang sa unahan. Bakit? Dahil si Lord, siya yung Father natin, siya yung Ama natin, at ayaw niya na tayo ay palaging nasasaktan. Pero kailangan natin pagdaanan yon. Tignan nyo, makikita nyo dyan na nabato yung bata. Pero most of the time, si Lord ang sumasalo. Yung mga bagay na hindi na natin kaya, si Lord sumasalo. Hindi natin alam, sinasalo niya tayo. Yung mga pagkakamali natin, yung mga weakness natin, sinasalo tayo ni Lord. Bakit? Dahil He is our Father. Kung ikaw na earthly father, nakikita mo yung anak mo na binubuli sa school, di ba? Ikaw na mismo ang magsasabi doon sa nagbubuli na wag mong bulihin yung anak ko, wag mong gawin yan. Dahil mahal niya yung anak niya. Ganon din ang ating amang nasa langit. Sabi niya sa Psalms 121, verse 7 to 8, the Lord will keep you from all harm. He will watch over your life. The Lord will watch over your coming and going both now and forever. Amen. Magandang verse ito, yung Psalms 121, 7 to 8. Si Lord, He will watch over your coming and going both now and forever, ngayon at magpakailanman. God watches over us constantly, not just to observe, hindi lang nag-observe si Lord, but He protect us, guide us, and care for us with a Father's faithful heart. Amen. Amen. In danger, storms, or confusion, He is still present and never abandons His children. God is present in times of storm. Bakit? To calm the storm. God is present in danger to protect each and every one of us. God is present in confusion to guide us. And through it all, He never leaves. Hindi niya tayo iniiwanan. Amen. In Jeremiah 1 verse 5, before I formed you in the womb, I know you. Before you were born, I set you apart. So alam na ni Lord, nasa sinapupunan ka pa lang. Alam na ni Lord kung ano ka. Alam na ni Lord, kilala ka na ni Lord. Iniingatan ka na ni Lord. Pinoprotektahan ka ni Lord. Amen. In Isaiah 46:4, sabi niya, I am the Lord, I am your God, and will take care of you until you are old
and your hair is gray, kahit na daw maputi na ang ating buhok, iingatan daw tayo ni Lord at aalagaan ni Lord. I made you and I will take care of you. I will give you help and rescue you. Amen. Amen. God is the Father who stays even when everyone else leaves. Kahit iwanan ka na ng kahit sino na mga taong mahal mo, si Lord nandyan pa rin sa'yo. Amen. Diyan sa picture makikita natin mula nung nasa sinapupunan ka hanggang sa maging bata ka, hanggang sa maging teenager, adult, young adult, maging hanggang sa pagtanda mo, andyan pa rin si Lord. Amen. Amen. The Father's love invites us to intimacy. Our Abba Father wants closeness, not just obedience. Ano ba yung tinatawag na Abba? Abba is not a formal title like father or sir. It is a personal, loving term that a small child uses when reaching up to a parent, like saying, Papa, Daddy, yun talagang i-address mo, Tatay, Itay. It shows closeness, security, and trust. Many people think that God only wants us to follow rules and be good. But if you only obey out of fear or obligation, we miss that heart of His love. So when we obey, we know that God loves us so much, and we also love God dahil nag-o-obey tayo. Sumusunod tayo dahil hindi lang sinabi, hindi lang dahil takot ka, hindi lang dahil yun ang rules and regulations, yun lang ang nakasulat sa Bible. Nag-o-obey ka, sumusunod ka kay Lord. Bakit? Dahil alam mo na mahal ka ni Lord. Amen. At alam ni Lord na mahal mo din siya, kaya ka nag-o-obey. Hindi out of fear, hindi out of obligation, hindi out of rule, kundi you obey because you love God. Amen. Amen. In Galatians 4:6, because you are sons, God sent the Spirit of His Son into our hearts, the Spirit who calls out, Abba, Father. God is not just looking for obedience. He's inviting us into a close, loving relationship. He wants us to know Him not just as Master, but as Abba, Father, our Papa, our Tatay, our Daddy, our Itay. Makikita natin dyan sa portrait, ang senaryo yan is yung bata na naginip siya. Isang gabi na naginip yung bata. So umiyak yung bata, na naginip, umiyak yung bata. Tumakbo siya doon sa kwarto ng kanyang tatay. Pagkatakbo niya, niyakap siya ng kanyang tatay. So, sa tingin niyo ba yung bata is hihinto sa pag-iyak? Oo, hihinto. Bakit? Hindi dahil sa naawalis na yung masamang panaginip niya. Huminto siya sa pag-iyak dahil sigurado siya sa kanyang sarili na safe siya doon sa pagkakayakap sa kanya ng kanyang ama. Amen. Ganon din tayo. Kung dumadaan tayo sa mga problema, dumadaan tayo sa mga pagsubok, tumatagbo tayo sa ating ama. Hindi man nawawala yung mga problemang yun, pero nakakasiguro tayo, napapayapa tayo, nagkakaroon tayo ng peace of mind, ng comfort, nakakalma tayo. Hindi dahil nawala yung mga problema, dahil na makakaasa tayo na tayo ay may ama na matatagbuhan, na siyang magbibigay ng solusyon, na siyang tutulong sa atin, na siyang magbibigay ng kapayapaan sa atin. Amen. Amen. Prayer is not a duty. It's a conversation with our Abba Father. Next. If we see God as only a strict master, prayer becomes a burden. But if we see Him as Abba Father, a loving, understanding, and caring Father, then prayer becomes natural and personal. So, makikita natin, hindi natin makikita pala, naglag, may picture dyan na yung tatay is katabi niya yung anak. Nag-uusap silang dalawa. Hindi mo na kailangan ng mga magagandang salita para makipag-usap sa iyong ama. Bakit? Hindi mo na kailangan ng mga flowery words, hindi mo na kailangan ng bulahin ang iyong ama dahil kilala ka naman niya. Pwede kang makipag-usap sa kanya heart to heart, tulad ng isa ng anak, ng bata, na nakikipag-usap ng ordinaryo sa kanyang ama. Pwede mong sabihin anuman ang nararamdaman mo. Kung ikaw ay nalulungkot, sabihin mo, Lord, sa araw na ito, nalulungkot ako, Panginoon, dahil ganito, ganyan, ganyan, Lord. Lord,
pwede mong sabihin yung masaya ka, yung kagalakan sa puso mo. Lord, masaya ako sa araw na ito kasi ganito, ganyan. Lord, salamat Panginoon dahil sa araw na ito, sinamahan mo ako, tinulungan mo ako. Para kang kinikwento, para kang bata na nagkikwento. Di ba alam natin na yung tatay, pag kinikwento yung anak, dahil makulit ang anak, kinikwento niya, pero yung tatay, hindi niya sinasabi na, dugalatan. Pero yung talagang a responsible father, sinasabi niya na kahit paulit-ulit na kwento ng anak, kahit yung mga nonsense na kwento ng kanyang anak, di ba pinapakinggan niya yun? At sa side ng bata, na-appreciate niya yun. Bakit? Dahil yung tatay niya, na-appreciate niya kung ano yung sinasabi niya. Parang nagkakaroon sila ng close relationship dahil doon sa kwentuhan na yun. Pwede mong iiyak, pwede kang magsumbong kay Lord, pwede mong iiyak, pwede mong sabihin kay Lord kung ano man yung nararamdaman mo. Pwede ka ring umupo lang, tapos magmuni-muni, sabihin mo na, Lord, parang hindi maganda yung feeling ko ngayon. Lord, parang antuyasing ang bala-bala, parang ganun ka lang nagkwikwento sa isang tatay mo. Pwede ka ring umupo sa tabi at magpasalamat lang sa kanya, Lord, salamat sa araw na ito, Panginoon. Hindi na kailangan na yung talagang prayer na formal prayer. Pero as a father, you can call him Abba Father. Pwede mo siyang kausapin kahit saan ka. Kahit nakaupo ka kahit bumabiyahe ka, kahit nasa office ka lang, kahit nasa CR ka, kahit saan ka man pumunta, pwede mong kausapin, Lord, salamat Lord Lord, salamat Lord dahil akalugan ng kadluganan, agak ali. Lord, salamat Lord kasi may uran timunda ng pasimbutakla. Yun, pwede mong sabihin yun, kahit mga maliliit na bagay. Bakit? Kahit yung mga maliliit na bagay ni Lord, na yun, ini-enjoy ni Lord. Yung sinasabi mo sa Kanya, nung nag-open ka sa Kanya, ini-enjoy ni Lord yun. Amen. Sabi niya sa Matthew 6:9, this then is how you should pray. Yun nga yun, the Lord's Prayer, Our Father who art in heaven. Ganun daw tayo man-pray at katawan. You have full access to the heart of God as His child. So, makikita natin dyan, pwede tayong anytime, anywhere, any occasion, pwede kang tumawag sa iyong Ama. Amen. Amen. So, ang pinagkasama rin nun, God the Father is not like some earthly fathers whom we have failed, forgotten, or walked away. He is the perfect Father, faithful, present, and overflowing with love. He is personal in His love. He knows you by name and cares deeply for you. Amen. Unconditional in His love. His love doesn't depend on your performance. It remains constant. Hindi nagbabago ang pagmamahal ng Diyos. Corrective in His grace. He lovingly disciplined not to hurt you, but to heal and restore you. Amen. Protective and faithful in His presence. He never leaves, He never sleeps, He never turns His back on you. Amen. And intimate in relationship, He invites you to call Him Abba, Father, to walk closely with Him as His beloved child. Amen po ba? Amen. Maririnig natin, may maririnig tayong isang music. So itong music na to is maganda siya. I-meditate natin. Amen. Ganon ang pag-ibig ng ating Ama sa ating lahat. Kahit na anong pinagdadaanan natin, andun pa rin siya na He will fight for us. Andun pa rin siya na ang Diyos ang siyang maghahawak sa atin na hindi niya hayaan na tayo ay lumagpag, hindi niya hayaan na tayo ay ma-defeat. But as a child of God, paano na tayo magre-response doon sa ginawa ni Lord sa atin? Doon sa naranasan natin kung paano siya maging Father sa atin. As a child of God, we have to live with confidence. Mayroon din tayong gagawin dapat. Hindi lang si Lord, na alam natin kung ano yung bagay na ginagawa ni Lord sa atin. We have to respond as a child of God. We have to live in confidence, knowing that your identity is not defined by your past mistakes, failure, or achievements, but by the unchanging truth that you are a beloved, forgiven, chosen, and redeemed child of God. Walk boldly, not as an orphan, but as a child who truly belongs to the Father. Obey out of love, not obligation. True children want to please their Father, not to earn His love, because they already have it. Choose to obey out
not out of fear, but out of gratitude and devotion. Trust your Abba Father completely. Let go of fear, anxiety, and control. Rest in the Father's hands. Stay close through prayer and worship. Make time to talk to Him, worship Him, listen to Him. He enjoys your presence. Reflect the Father's character. As a children of God, we are called to look like our Father in holiness, in compassion, and in truth. Let God shape your heart and life until people see Him in you. Be secure in His love. You don't have to earn God's approval. It's already yours. Even when you make mistakes, you are still His child. Walk in peace. When you fall, run to Him, not from Him. Amen. Amen. So, salamat Panginoon sa aming narinig, O God, sa aming mga narinig na iyong salita sa araw na ito, O Diyos. Kapatid, kung nais mong maranasan at magkaroon ng relasyon sa ating Panginoon at matawag mo siyang Abba Father, simple lang ang dapat mong gawin. Accept Jesus as your Lord and Savior and believe in His Word. Inaanyayahan kita na sambitin ng taus-puso ang panalangin ito. Panginoong Hesus, lumalapit ako sa iyo ngayon. Inaamin ko na ako isang makasalanan at kailangan ko ng tagapagligtas. Naniniwala ako na namatay ka sa cross para sa aking mga kasalanan at muling nabuhay para bigyan ako ng bagong buhay. Patawarin mo ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at personal na tagapagligtas. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay na walang hanggan. Pumasok ka sa aking puso, baguhin mo ang aking buhay, at tulungan mo akong sumunod sa iyo araw-araw. Salamat po sa iyong pag-ibig, sa kapatawaran at kaligtasan. Mula ngayon, sa iyo na ang aking buhay, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Now that you have accepted Christ as your Lord and personal Savior, you are now the child of God and given the right to be called Him Abba Father. Amen. Amen. Maaari po tayong tumayong lahat.